Hi everyone, ako si Alfred Amante. Pinakamalaking bagay na natutunan ko nung EGR ay yung pagbasa ng Biblia. Nung dati, nagbabasa lang ako by verse kung kailan lang naisipan ko magbasa. After ng EGR, automatic, ako na mismo yung nakapagbasa ng isang chapter. Yun yung malaking natutunan ko. Yung nag-improve sa akin after EGR, yung patience ko. During EGR, tulungan ako ni Lord na ma-improve kasi marami akong bagay na madaling ikainis, ikagalit, and hindi ko nauunawaan yung mga sitwasyon. But dahil dun sa EGR, sa tulong ni Lord, nakikita ko yung sarili kong hindi na madali magalit, lalong-lalo na sa pagmamaneho, maraming reckless driver, pero andun yung patience na ibinigay ni Lord sa akin. Unang-una yung character na na-build niya sa life ko, yung patience, yung mas maging maunawain sa sitwasyon. Kung ako lang mismo yung mag-move possible, babalik ako sa madaling magalit, yung pag-unawa sa tao is mawawala. Kaya yun yung answer prayer ko kay Lord. Kaya this coming encounter, mag-attend na kayo kasi hindi kayo magsisisi. Mapipil nyo yung love, comfort, joy na ibinibigay ni Lord sa atin. Kaya mag-register na.
Pwede bang pumalakpak ka para sa ating Panginoon? Let's welcome the presence of the Lord. Come on, City Hope Church. Today is Sunday. Our God is here. Our God is good. Amen. We are blessed to have Jesus Christ. Come on, make some noise in the house. Come on, church. Yay! Hallelujah! Amen. Pwede bang sabihan mo, Happy Sunday! Wow! Alam niyo ba na choice ang mag-praise kay Lord at choice ang umawit sa Kanya? Amen? Kaya nandito yung katabi mo, sabihan mo, I am blessed. Hallelujah! Amen. Sino naniniwala na our God is good? Our God is good. Amen? Isang patunay na our God is good. Nandito tayo ngayon. Amen? Pag sinabi kong God is good, ang sagot mo? Yung malakas, yung malakas. God is good! And all the time? One more time, one more time, one more time. God is good! And all the time? Come on, bigyan mo ng palakpak sa Lord. Come on! Let's praise Him. Let's clap our hands. 1, 2, 3, let's go! Hey! Let's party, everybody! Let's celebrate and praise His name. Come on. Let's celebrate God reigns always. And to your kids with thanksgiving. Woo! We're coming to you cause we praise. Let our hearts be overflowing as we lift your name. Come on, sit down. All the time. God is good. Hey, gotta tell somebody, gotta let them know God is good. All the time. All the time. God is good. Shout it to the nation, make a declaration, God is good. Hey, 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 let's celebrate, oh, and praise His name. Let's celebrate, God reigns always. Hey, we're to your gates with thanksgiving. We're coming to your cause we praise. Let our hearts be overflowing. Hey, as we live. Come on, sit down. 1, 2, 3. God is good All the time. all the time. God is good. I gotta tell somebody. I gotta let them know God is good all the time. Shout it to the nation, make a declaration, God is good. You take the good things, you take the bad things, and you're working it for my good. When I don't see it, I still believe it, that you're working it for my good. Come on! When I'm on the mountain or in the valley, that you're working it for my good. So Lord, I thank you, and I will praise you, 'cause all the time you are. So come on, let's praise Him. Hey, 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 hey. God is good All the time. all the time. God is good. I gotta tell somebody, I gotta let them know God is good All the time. all the time. God is good. Shout it to the nation, make a declaration, God is good All the time. all the time. God is good. Gotta tell somebody, I gotta let them know God is good All the time. all the time. Shout it to the nation, make a declaration, God is good. Yeah, hallelujah. Truly that our God is good. Sa muli, maaari bang bigyan natin ng malakas na palakpak ang ating Diyos na buhay? Yes, Jesus. Lord, your presence is in this place, oh Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah.
His praise. So lift your voice sa Panginoon. Patuloy mong damhin ang presensya ng Diyos. Yes, Jesus. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. Now my life is yours. I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Yes, Jesus. Now my shame is gone. Instead I'm amazed of your love undeniable. Praise goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy, Lord. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills
again. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Hallelujah. Come on, church. Let's worship the Lord our God. Hallelujah. Worthy is your name, Jesus. Hallelujah. Oh, we bless your name. Come on. Let's worship the Lord our God. Let's give the best worship to the King of Kings. Feel the presence of the Lord. You deserve the praise. Worthy. Come on, church. Give your best worship to the King of Kings and the Lord of Lords. Hallelujah. You deserve the praise. Worthy is Your name. Hallelujah. Kasama natin ang Panginoon. name, Jesus. Ang pintuan at bintana ng kalangitan ay You bukas. deserve the Kasama natin ang mga anghel nagpupuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Come on. Open your mouth. Oh, hallelujah. Yes, Lord, you are worthy, Father. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is Hallelujah. Yes, Lord, you're worthy, oh God. The praise, worthy is your name. Come on, worthy is your name. Hallelujah. Feel the presence of the Lord. Let there be healing. Let there be provision. Let there be protection sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Yes, we receive our praise, Lord. Hallelujah. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Thank you, Lord. Hallelujah. Let's give a big, big clap offering to the King of Kings and the Lord of Lords. Lord, receive our praise, oh God. Receive our thanksgiving, Jesus. Receive our life, oh Lord. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Amen, amen, hallelujah. Sabihin mo sa iyong katabi, ang sarap magpuri sa presensya ng Panginoon. Hallelujah, tunay po na ang sarap magpuri. Hallelujah, kasama natin ang mga anghel na nagpupuri at sumasamba sa Panginoon. Praise the Lord, makakaupo na po ang bawat isa. Pangalawang linggo ng February, amen. Maraming ginawa si Lord sa buhay natin. Kaninang umaga, naghingi ako ng testimony. Alam mo, grabe yung ginawa ni Lord sa kanilang buhay. So, meron bang gustong magpatotoo, magpasalamat sa Panginoon? Sa 2026 na ito, kalahatian ng February, ano yung pasasalamat mo sa Panginoon? Meron ba? Meron po bang gustong magpasalamat sa Lord? Meron po bang gustong ihayag yung kabutihan ng Panginoon na ginawa sa buhay nila? Taas po ng kamay. Meron?
Meron po? Meron ba? Amen. So, Pastor Anelia, gusto mo pasalamat? Bigla kong nakita si Pastor Amen. Hallelujah. Kasama po natin si Pastor Anelia, faithful na naglilingkod sa Panginoon sa City Hope, Kamalig. Bigla tuloy napatayo, ano. Pero ang kabutihan po ng Diyos, hindi po nagmamaliw. Since po nang makilala natin siya hanggang sa up to this present time, hindi po nagbabago ang kabutihan ng Diyos. Ang testimony ko po is something na inilaban po talaga sa prayer. Kaya po, bago ko pa po ihayag yung testimony ko, wag po natin bitawan ang prayer life natin. Amen. Because something good po ang ginagawa ng ating Panginoon. Ito po ay something na na-receive ng church. Hindi po sa buhay ko kasi lagi naman pong mabuti ang Diyos sa buhay ko at sa buhay ng aming family. Hindi po siya nagbabago. Pero ito pong sa church na ito, hindi ko po to ine-expect. Pero ako po talaga, lagi ako pray ng blessing para sa church para ma-improve po yung church sa Sumlang. Ang testimony po na nag-bless na ito sa amin, mag-asawa, since 2024, nagkoron po kami, namasyal at nag-vision casting. Ang kwento niya po, lagi pong sinasabi ng ating Panginoon na bless yung church na hinahawakan ng inyong lingkod, ang Sumlang, City Hope Sumlang. Pero dumaan po yung 2025, nag-2026, 2024, magkasama kaming dalawa sa Coron at ang buong delegates po ng Legazpi, ng Sumlang, maging po ng Cavite. Magkakasama kami nag-fellowship, pero naniniwala po ako na every fellowship pumapagitna ang Holy Spirit, ang Panginoon sa ating kalagitnaan. May ginagawa pong mabuting bagay ang ating Panginoon. Since po noon, naging smooth po, marami pong prayers, at hindi po nagbabago ang ating Panginoon. 2026, magkasama na naman po kami ng couple na ito na nagpunta kami ng Baguio. Nakaupo po siya sa unahan ko, yung mag-asawang ito. Ako po nasa likuran nila nung fellowship na ito. Pero hindi po pumapayag ang Panginoon na ang anuman ang sinabi niya sa atin, hindi pwedeng mangyari sapagkat ang Panginoon po ang nag-uudyok nito. Kaya po, nangyari po, nag-set sila na gusto nilang i-date ako sa Baguio. Pero hindi po ibinigay ng pagkakataon. Nagpunta po sila, a week po, pagkagaling ng Baguio. At yun po, iniabot po nila sa akin yung kinoconvict ng Panginoon, ng Holy Spirit sa heart po ng mag-couple na ito. At ito po ay magiging malaking blessing sa church, sa Sumlang. And we are praying po na ma-develop po yung aming pulpit. Ipapagawa po namin ito ng isang pinapagawa ko na po doon sa aming member po na architect. At siya po ang gagawa ng design. Yung po talagang ipinag-pray ko, how I pray na maging napakaganda po ng pulpit. Kasi yung po doon po na re-represent ng kabutihan ng Panginoon at ng kanyang glory. Kaya glory to God. Salamat sa couple na ito na nagpagamit. Higit na pagpalain kayo ng ating Panginoon. Amen, amen. Palakpak po para sa Panginoon. Hallelujah. Tunay nga po kapag si Lord nagsabi, kahit anong tigas natin, palalambutin talaga tayo ni Lord. At pag nakakalimutan natin, ipapaalala sa atin ng Panginoon. Amen. Si Pastor Anelia po, siya yung nagpapastor sa City Hope Sumlang. Siya po yung napakagandang nanay ni Brother Darwin. Yan. So, sabi natin, ganun pala. Kaya pala si Brother Darwin gwapo kasi maganda yung nanay niya. Diba? Okay, palakpakan po natin muli ang Panginoon. Si Lord may ginagawa. May gusto pong humabol? May gusto pa pong humabol? Okay, wala na. So, praise God. Para po sa salita ng Panginoon, buksan po natin ang Luke chapter 15, verse 11 to 24. Basahin po natin itong sabay-sabay. Luke 15, 11 to 24, NLT. Sige po, sabay-sabay po tayo.
To illustrate the point further, Jesus told them this story. A man had 2 sons. The younger son told his father, I want my share of your estate now before you die. So his father agreed to divide his wealth between his sons. Verse 13. A few days later, this younger son packed all his belongings and moved to a distant land, and there he wasted all his money in wild living. Verse 14. Sabayan niyo po ako, lakasan natin. About the time his money ran out, a great famine swept over the land, and he began to starve. He persuaded a local farmer to hire him, and the man sent him into his fields to feed the pigs. Grabe, no? Verse 16, the young man became so hungry that even the pods he was feeding the pigs looked good to him, but no one gave him anything. So when he finally came to his senses, he said to himself, at home, even the hired servants have food enough to spare, and here I am, dying of hunger. Verse 18, I will go home to my father and say, Father, I have sinned against both heaven and you, and I am no longer worthy of being called your son. Please take me on as a hired servant. Verse 20, so he restored home to his father. He returned home to his father, and while he was still a long way off, his father saw him coming. Filled with love and compassion, he ran to his son, embraced him, and kissed him. 21. His son said to him, Father, I have sinned against both heaven and you, and I am no longer worthy of being called your son. Verse 22, but his father said to the servants, quick, bring the finest robe in the house and put it on him. Get a ring for his finger and sandals for his feet. And kill the calf we have been fattening. We must celebrate with a feast. 24, for this son of mine was dead and has now returned to life. He was lost, but now he is found. So the party began. Let us pray. Hallelujah. Lord, nagpapasalamat po kami sa iyo sa oras na ito. Lord, sa iyong mga salita, palagi na namin itong nababasa, napapakinggan, Panginoon. Pero alam namin na sa oras na ito, may new revelation ka sa bawat isa sa amin. Lord, we invite your Holy Spirit. We invite your presence, Lord God, na siyang manguna, mangusap sa bawat isa sa amin. In the name of Jesus, Amen. Praise the Lord. So ang bawat isa sa atin ay may season sa buhay. Ano ang season mo ngayon? Di ba? Bawat isa sa atin ay may season sa buhay. Minsan, close sa Lord. Minsan naman, napapalayo sa Lord. Di ba? Sino na nakaranas nito? Minsan close, minsan malayo, minsan mainit sa Lord, minsan malamig. So minsan, akala natin malapit tayo sa Lord, pero yung puso pala natin, hindi na, malayo na sa Panginoon. So dito po sa binasa natin, yung anak, di ba? Yung anak, naglambing siya sa daddy niya. Sino dito ang naglalambing sa daddy or sa mommy kapag may gustong hingin? Di ba? Naglambing siya, sabi niya, Daddy, ano kaya kung ibigay mo na sa akin yung mana ko? Di ba ang mana, hinihingi o binibigay yan pag wala na yung magulang, di ba? Sabi niya, Daddy, ano kaya kung bigay mo na sa akin kasi palalaguin ko yon, pagagandahin ko, pagyayamanin ko. So, siyempre dahil mabait yung daddy, binigay naman sa kanya. Ganon si Lord. Sabihin mo, si Lord mabait sa'yo. Yan, mabait sa atin si Lord. So, binigay ng kanyang daddy. At pagkatapos nung ibinigay sa kanya, hinati, kasi dalawa silang magkapatid. Ibinigay yung share niya, at pagkatapos, naisip nung anak na, buti pa, lumayo na ako. Doon ako magsaya at gawin ko kung ano yung gusto ko. Lumayo siya.
may sariling choice, may sariling priorities, may sariling lifestyle, at may sariling desisyon. Lumayo yung anak, nagpakasaya, hanggang naubos yung yaman na ibinigay sa kanya. Sabihin mo sa iyong kapatid, ay katabi, kumusta ka? Yan, kumusta po tayo? So itong anak na ito, naubos yung kayamanan. Naubos yung ibinigay sa kanya kasi pag marami kang pera, marami kang kaibigan sa mundo, di ba? Pero pag wala ka na, minsan wala ka na rin kaibigan. Naubos yung kayamanan kasi nung una, yay! Nandito lang kami sa tabi mo, huwag kang mag-alala. Kahit malayo ka sa pamilya mo, dito lang kami. Naubos yung pera, naubos yung kayamanan. Naubos, wala ng kaibigan. Di ba? Sabi nga ng mundo, hawak kamay, di kita iiwan. Di ba? Sabi ng mundo. Pero kapag wala na silang makuha, wala na din. Ganun yung nangyari sa anak na to. Naubos lahat. Naubos yung kayamanan, pati kaibigan niya wala na. Hanggang sa nagtrabaho siya. Ano yung trabaho niya? Nag-alaga ng baboy. Pagkain ng baboy, mabango na o masarap na sa kanya para lang mabusog siya. So makikita natin na ganon yung ginawa ng anak. Pero si Lord, grabe, yung ama na tinutukoy dito ay si God. So ang team natin sa oras na ito ay love of God. Kaya ang unang makikita natin, ano yon? God's love waits. Nandun yung ama naghihintay. Sabihin mo nga, naghihintay lang sa'yo. Nandun yung ama naghihintay. Alam ko na alam niya kung nasaan yung anak niya, pero hindi siya nagpakita. Hindi siya nagsabi, anak, umuwi ka na. Hinayaan niya lang yung anak niya, pero nandun siya naghihintay na bumalik sa kanya ang kanyang anak. Kahit lumalayo ang anak, hindi tumitigil ang ama sa paghihintay. Parang ikaw, may hinihintay ka ba? Di ba hindi ka tumitigil? Hindi ka tumitigil sa paghihintay. Hindi, kumbaga si Lord nandyan. Yung ama naghihintay lang, lagi lang nakaabang, siguro lagi lang nakaupo sa pintuan. Kumusta kaya yung anak ko, nasaan na kaya? Di ba? Naghihintay. Si Lord naghihintay araw-araw, umaasa na makikita at babalik ang kanyang anak. Parang ikaw umaasa din. Parang ikaw nagmamasid din. Di ba? Parang ikaw laging naghihintay. Si Lord nandyan, hinihintay lang tayo na lumapit sa Kanya. Hindi siya nag-give up sa bawat isa sa atin. Yung ama, hindi siya nag-give up, talagang naghihintay siya. Hihintayin ko yung, kung isipin, di ba, ang ama, ang natural na ama, minsan sasabihin, bahala siya sa buhay niya. Ginusto niya yun. Siya nang bahala, kaya niya na yun. Kahit anong mangyari sa kanya, bahala na siya, hindi ko na siya tatanggapin. Pero si God, ano si Lord? Naghihintay. Yung love niya, nandun sa anak niya. Umaasa siya na makikita niya ang kanyang anak, babalik ang kanyang anak. Kaya sabi nung siguro sa panalangin ng ama, sabi nung anak, na-realize niya, nag-practice na siya, ano? Ano yung practice ng anak? Ano yung practice ng anak, di ba? Sasabihin niya sa ama, nakunin na lang siyang, di ba, tagapagsilbi dahil hindi na siya karapat-dapat. Pero nakita natin nung love ng ama na talagang naghihintay siya. Sabi nga po sa 15:20, ano ang sabi diyan? The father saw him while he was still a long way off. Talagang nakaabang siya, naghihintay siya eh. Kaya nung makita niya yung kanyang anak malayo pa, anong ginawa niya? Yay! Di ba? Nagsisigaw na siya, anak, nandyan ka na, anak, nandun ka na. Kaya grabe, sabihin mo grabe. Grabe ang pag-ibig ni Lord. Parang isang magulang na may anak na lumayas sa bahay, di ba? Kahit matagal nang wala, kahit walang balita, kahit walang tawag, hindi tinatanggal ang ilaw sa bahay kasi alam niya na darating yung kanyang anak. Ganun yung ama na makikita natin. Nandun siya na bukas ang pinto. Kaya kahit hiyang-hiya yung anak, di ba kasi inilustay niya yung yaman ng kanyang ama.
Pero naghintay pa rin siya. Bukas yung pinto, bukas yung puso, tanggap siya. Kaya anong sabi niya? Basahin uli natin. Na, di ba? Talagang nung sinalubong niya, niyakap niya, binigyan ng damit, binigyan ng singsing, binigyan ng sandals, at pinaghanda pa. Sabihin mo, grabe ang love ni Lord. Naghihintay siya sa bawat isa sa atin. Hinihintay niya na lumapit tayo sa Kanya. Kung tayo man minsan nanlamig, na kahit nakaupo ka dyan, pero yung puso mo malayo na pala, hinihintay ka ni Lord. Minsan tinitingnan ni Lord, nasaan na kaya yung nakaupo dito? Tingnan mo nga yung katabi mo. Para sa Sunday, alam mo na nandyan siya, di ba? So si Lord ganyan, hinahanap tayo, naghihintay siya na lumapit tayo sa Kanya. Kaya tuwang-tuwa yung Ama, nagpa-party. Ganon si Lord sa atin. Nagpapa-party siya kapag tayo ay naglilingkod at lumalapit sa Kanya. Ganon yung pag-ibig niya sa atin. So God's love waits. Kaya mga kabataan, naalala ko kanina kasi, kanina pinatawag ko po yung mga available, yung mga may girlfriend, may boyfriend, at yung mga reserve, sabi nila. Sino dito yung mga reserve? Sino dito yung mga reserve? May trabaho na, pero MU pa. MU muna tayo, wag mo munang sabihin ha. Wag mo munang sabihin sa kapatid natin o sa ka-cell group mo na MU tayo. Walang masama naman doon kasi tapos ka na, di ba? Tapos ka na, may trabaho ka na, pwede na. Sabihin mo nga sa iyong katabi, kung nagtatrabaho na yan, Kanina tinawag ko yung mga young professional. Sige nga, tawagin ko muna yung mga young pro. Yung mga young pro, reserve ka man o MU ka man o ano, sige, tawagin natin. Tawagin natin para ipag-pray natin. Huwag tayong mahiya. Nagtatrabaho ka na, nag-aaral ka na, come on. Huwag kang mahiya. God's love waits. Ganun din sa atin. Sige. Bilisan natin. Bilang na bilisan natin. Halika. May declaration ito. Kanina, may tumayo dito na reserve, mag-boyfriend, mag-girlfriend. May available, dalawa. Isang lalaki, isang babae, available. Abangan natin yung gagawin ni Lord. Baka sa sunod makita natin mag-propose na sila na. O, di ba? Abangan natin yun. Tingnan natin. Sige, mga kabataan. Mga young professional, punta kayo dito. Hindi ko sasabihin na mag-break kayo, kundi sasabihin natin na maghintay sa tamang panahon at kung tama na sa edad, pwede nang magpakasal. Alika dito, Jessa. Ay, dalawang Jessa. O, sige. Yung mga young professional. Pero kung alam nyo na tatandang dalaga kayo o tatandang binata kayo, huwag kayong lumapit dito. Okay. O, si Ian kanina nandito siya, pero wala yung partner niya. Ngayon tawagan natin. Ay, andyan na ngayon. Kaninang umaga, di ba? Wala naman. Si Sid. Si Sid. Okay, hali po kayo. Nasaan na yung mga lalaki? Oh, nandito na si Sid. Ito yung nagagandahang mga dalaga natin. Ito, bibisitahin na to. Nung kanyang kaibigan. Kaibigan ngayon, kaibigan sa susunod na araw. Sa susunod na buwan. O, diba? From Australia, bibisitahin na to. Kaya, reserve na to. Tama ba, Jess? O, available pa? Sige, ito, reserve na to. Nag-aaral, si Seldon. Si Seldon, nasaan si Seldon? Working na sila parehas. Nagpaplano na sa tamang panahon. Amen, si Bea. Bea, reserve ba o available? Si Bea, nag-work na rin siya. Okay, available si Bea. Si Jessa. Jessa, available ka ba? Or available pa si Jessa. Yan. Rina po. Si Rina, siya yung partner ni? Ian. Nasaan si Ian? Andun po. Iyan, yan. Kanina si Ian pumunta dito. Sila po, nasaan yung mga kalalakihan?
Yan. So yan ang ipagpipray natin. Lord, sa oras na ito, nandito po, Panginoon, ang mga young professional, Lord God. Naghihintay sa kalooban mo, Panginoon. Alam ko, Lord God, na may the best plan ka sa kanila, Panginoon, Lord God. Sino man ang mga reserved dito, sino man ang available, Lord, alam po namin na may nakalaan ka sa kanila. At Lord God, yung may mga karelasyon, i-bless mo nga po sila, Panginoon, at pagpalain, Lord God, lahat ng plano nila, lahat ng work nila, upang sila, Panginoon, ay makapagplano, Lord God, sa kanilang buhay. Salamat po. We give you glory in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan natin si Lord. Yan. Abangan natin yung gagawin ni Lord sa kanyang buhay. Sila po yung talagang nagpipray ng kalooban ng Panginoon. Huwag po kayong mahihiya. Diba? Kasi hindi naman kayo tatandang dalaga o binata, diba? Kaya huwag kayong mahihiya kung may nagpipray sa inyo, ipag-pray nyo rin, kalooban ni Lord ang mangyari. Number 2, God's love runs toward us. Amen. Hindi lang naghihintay ang Ama, tumakbo pa. Diba? Tumakbo talaga siya. Nandyan na yung anak ko. Diba? Hindi siya nagmatigas. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag ka rin magmatigas. Diba? Huwag kang magmatigas. Kapag si Lord kumikilos na sa'yo, magpakilos ka. Amen. Hindi niya inantay mag-sorry muna. So minsan ang tao, sasabihin mo, sorry muna siya bago ko siya pansinin. Tingnan mo ang katabi mo, buti nga, hindi siya ganun. O kung ganun siya, ipag-pray mo. Diba? Sabi niya, hihintayin ko muna yung Ama. Hindi siya naghintay na mag-sorry yung kanyang anak. Hindi niya inantay na magbago muna siya. Hindi niya sinabi na, sige, tinatanggap kita. Magbago ka muna, magsilbi ka muna. Tulungan mo muna ako sa bukid. Mag-ipon ka para maibalik mo yung kayamanan na nilustay mo. Diba? Hindi. Hindi niya inantay na maglinis muna sa bahay o sa buhay niya. So, ganun si Lord. Talagang sinalubong siya, tumakbo siya, at alam niya na tinugon ng Ama ang kanyang panalangin. So God moves before you're perfect. God loves you before you're ready. So alam ni Lord, mahal niya tayo kahit hindi pa tayo handa, kahit hindi pa tayo nagsusorry si Lord. Sabi ni Lord, dali ka na anak. Pinapatawad na kita. Di ba ano yung sabi nung anak? Nagsorry siya. Gawin, hindi na ako karapat-dapat, Daddy, sa bahay na ito. Gawin mo na lang akong alipin. Pero ano ang sabi ng Ama? Hindi, anak. Anak pa rin kita. Mahal pa rin kita, di ba? Hindi kita pababayaan. So nandun yung Ama na tumakbo, niyakap ang kanyang anak. So, ganun yung love ng ating Panginoon. Ganun ang Diyos. Hindi niya hinihintay na maging maayos ka muna. Lalapit siya kahit basag ka pa. Diba? Lalapit ang Panginoon kahit ano ka pa. Kahit may pinagdaanan ka pa. Kahit may pinagdadaanan ka na halos hindi mo na kaya. Si Lord, yung kamay ni Lord, nakaabang para sa'yo. Ikaw ba yung kabataan o ikaw ba yung estudyante o ikaw ba yung magulang o asawa na parang sasabihin mo parang give up na ako? Ang sabi ni Lord, don't give up. Andito ako tumatakbo, sabi ni Lord, para sa'yo. Inaalalayan kita para hindi ka matumba. Tinutulungan kita kaya wag tayong mahiya na lumapit sa Panginoon. Ang katabi mo baka may pinagdadaanan yan. Tingnan mo muna, titigan mo para ipag-pray mo. Pag-pray natin na sa lahat ng pinagdadaanan natin, yakap tayo ng Panginoon. Magulo man yung buhay natin, si Lord patakbo na lumalapit para iparamdam yung pag-ibig niya sa atin. Ganon kakamahal ng Panginoon. Number 3, God's love restores. Ano yung mga nawala sa'yo? Ano yung mga nawala sa'yo? At nais yan ni Lord na restore. Hindi lang pinatawad yung anak, di ba? Ibinalik yung identity niya. Di ba? Ipinakita niya sa mga katulong na anak ko to. Di ba? Wala na yung sing-sing, kaya nilagyan ng sing-sing. Tingnan nyo yung mga asawa nyo kung may sing-sing yan. Kung nawala, bilhan nyo, ang daming 50 pesos dyan. Di ba? Kasi kung nawala, o di bilhan nyo, di ba? Ibinalik yung identity. Binigyan ng damit. Kasi punit-punit na yung damit eh.
binigyan ng damit, binigyan ng singsing, binigyan ng tahanan, binigyan ng dignidad. Ganon si Lord. Hindi ka ni Lord ikakahiya. May pinagdaanan ka man sa buhay, basag ka man, pinagtatawanan ka man ng mga tao, minamaliit ka man ng mga tao. Kapag lumapit tayo sa Lord, i-restore niya ang bawat isa sa atin. Hindi lang sa okay ka na, kundi anak ka pa rin ng Diyos. Anak pa rin tayo ng ating Panginoon. Sabi nga po, God doesn't just forgive, He restores. Not just save, but renewed. Sabi sa 24, verse 24, this son of mine was dead, and this is alive again. Ganon tayo ipinagmamalaki ni Lord. Sabihin mo sa iyong katabi, pinagmamalaki ka ni Lord. Ang buhay natin parang cellphone. Sino dito yung mga may cellphone? Lahat, di ba? Parang cellphone. Pag nabasag yung screen, akala natin wala nang sayo. Ay, naku, basag na. Parang lungkot ka na. Akala mo sira na. Akala mo wala nang silbi. Akala mo tapos na, wala na akong cellphone. Hindi na ako makapag-online. Lalong higit, hindi na ako makapag-chat. Di ba? Pero pag dinala natin sa technician, naaayos, nalilinis, nare-restore, gumanda pa ulit. Ganon ang Diyos. Hindi ka tinatapon, inaayos ka. Amen? Tingnan mo ang katabi mo, patuloy yan na inaayos ng Panginoon. Hindi ka sinisira, nire-restore ka. Hindi ka winawalang halaga, binabalik niya ang value mo. You are valued, diba? Binabalik ni Lord yung value natin. Ang love ng Diyos ay hindi love na umaalis. Hindi love na sumusuko. Hindi love na napapagod. Ito ay love na naghihintay, tumatakbo, nagre-restore. Tumayo po tayong lahat. Kayang i-restore ni Lord. Kung ikaw man ay nagkasakit, may maraming mga nawala, kayang i-restore ni Lord. Kayang ibalik ni Lord lahat ng mga nawala sa iyo. Katulad ng anak na ito, maraming nawala sa kanya, pero ibinalik ng Lord. Akala niya mananatili na lang siyang alipin. Akala niya mananatili na lang siyang wala. Akala niya mananatili na lang siyang naghihirap. Akala niya mananatili na lang siya na walang kinakain, gutom, walang tirahan, walang damit, walang kumot, walang unan. Kasi 'di ba sa ng mga baboy. Pero alam mo nung siya'y bumalik, yung love ni God, yung love ng kanyang ama, muling ipinanaba sa kanya. Kapatid, kung lumapit tayo sa Panginoon, sabihin mo sa Lord, anong pinagdadaanan mo? Kasi ikaw lang at ang Diyos ang nakakaalam ng pinagdadaanan mo. Yung love ni Lord naghihintay. Yung love ni Lord tumatakbo para yakapin tayo. Higit sa lahat yung love ni Lord nagre-restore. Ano man yung nawala sa'yo, maniwala ka, ibabalik yan ni Lord. Yung negosyo mo, unti-unting bumabagsak, pero magpatuloy ka lang, iaahon ka ng Panginoon. Pagpapalain ka ng Panginoon. Ngayong taon, sabi nga natin nung mga nakaraan, year of overlap. Kapag lumapit tayo sa Lord, yung pagpapala ni Lord, yung love ni Lord, yung i-restore niya sa bawat isa sa atin. Kayamanan man yan, relasyon man yan, o anuman yung kailangang i-restore, bibigayan ng Panginoon. May karamdaman ka man, i-restore ng Panginoon ang health mo. Hallelujah. Ngayon sabihin mo sa Lord, kung ano yung hihingin mo sa Kanya, tanggapin mong patuloy ang pag-ibig ni Lord at patuloy tayong manampalataya sa Kanya. Let's worship the Lord our God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you. Hallelujah. Kapatid, kung naramdaman mo na minsan, napapagod ka na, nanlalamig, nandyan si Lord, nakaabang para sa'yo. Naghihintay lang siya. Naghihintay lang siya para sa'yo. Kasi alam ni Lord yung puso mo kahit hindi mo sabihin sa katabi mo, kahit hindi mo sabihin sa kasama mo, kahit hindi mo sabihin sa asawa mo na nanlalamig ka na pala. Nararamdaman mo pala na naaagaw na ng maraming gawain o atensyon yung buhay natin.
Pero si Lord nandyan. Yes, Anak, come on. May nakahanda akong blessing para sa'yo. May nakahanda akong yaman para sa'yo. Kailangan mo lang unahin ako. Kailangan mo lang yung pag-ibig ko. Kailangan mo lang na lumapit sa akin. Dahil lagi si Lord na lumalapit sa buhay ng bawat isa sa atin. Hallelujah. Let's worship the Lord our God. Habang nakataas ang ating mga kamay, worship the Lord. Your name, Jesus. Sa pag-worship natin sa Lord, tanggapin natin ang pag-ibig ng Panginoon. Si Lord tumatakbo para yakapin ka. Tumatakbo para tulungan ka. At yung pag-ibig niya, gusto niya na i-restore lahat ng nawala sa'yo. Hallelujah. Come on, let's worship the Lord. Worthy is your name. Yes, you're worthy, God. Hallelujah, you're worthy to be praised. Worthy is your name. Worthy is your name. Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Thank you, Lord. Hallelujah. Oh, we bless your name. Lord, narito ang bawat isa sa amin. Lord, napakinggan mo ang sinabi ng iyong mga anak. Lord, salamat sa iyong pag-ibig na patuloy na naghihintay sa amin, Panginoon, na lumapit sa iyo. Salamat, Lord, ka dahil tumatakbo ka ang pag-ibig mo, Panginoon, sa amin. Grabe, Lord. Tumatakbo ka para tanggapin kami, Panginoon. At Lord, gusto mo na patuloy na i-restore lahat ng ninakaw ng enemy sa buhay namin. Iaangat mo ang buhay ng bawat isa, Lord God. Pagpapalain mo ang relasyon ng bawat isa. Pagpapalain mo lahat ng estudyante. Pagpapalain mo lahat ng young professional. Pagpapalain mo, Panginoon, lahat ng mga magulang, O God. Lahat ng mga negosyante. Pagpapalain mo, Panginoon, lahat ng mga ninakaw ng enemy. Ibabalik mo, Lord God, in the name of Jesus. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyo, Panginoon. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Yes, Father God. Yes, Lord, receive our tithes and offering, Lord God, as our love and obedience to you, Father. Yes, Lord, we thank you, Lord, for the ability, Lord, to produce wealth, Lord. Thank you for the ability to give, oh Lord God. Truly, Lord God, that we cannot outgive you, Lord God. Lord, we thank you for the abundance. We thank you for the prosperity, Lord God, na patuloy magpagkakalob sa iyong mga anak, Lord God. Lord, I declare and decree, oh Lord God, Lord, more favor, oh Lord God, to your children right now, Lord God. Favor upon favor, oh Lord God. Promotion, healing, oh Lord God. Increase, oh Lord God. Ano man ang meron sila, Lord God, you will gonna multiply it, Lord God, 100-fold, oh Lord God. And Lord, whatever the enemy has stolen from us, oh Lord God, Lord, you will gonna restore it, Lord God. 100-fold, Panginoon, Lord God. Lord, we thank you and we glorify you, Lord God. We thank you, Lord God, sa mga surprises, Lord God. Lord God, there are
things, Lord God, na nakahanda po, Panginoon. You have prepared for us, oh Lord God. Lord, we receive it, Lord God, by faith, Lord God. Lord, hindi po kami aalis, Panginoon, Lord God, sa lugar na ito na hindi po namin ito matatanggap, oh Lord God, na hindi po namin ito ma-enjoy, Lord God. Lord, we thank you and we glorify you, Lord God, in Jesus' name. Amen. Amen. Alam ko mas deserve ni Lord yung malakas na palakpak dyan. Come on, City of Church. Hallelujah. Amen. Pwede ba makita yung mga kamay ng mga youth? Yung alam mong youth ka, young ka. Amen. Pwede ba makita yung mga kamay? Come on. We invite you sa Saturday, 3 p.m. sa City Hope dyan. Amen. Pwede ba sumigaw yung mga galing dito ng Sabado? Amen, amen. Yung mas malakas pa dyan, yung mga galing dito ng Sabado. Amen. Praise God. Palakpakan natin si Lord sa buhay ng mga youth na yan. Amen. We invite you this coming Saturday, 3 p.m. Amen. Sabihan mo, see you on Saturday. Come on, let's sing to the Lord. 1, 2, 3, let's go! Hey! Come on, City of Church! Thank you for joining us today. See you on Saturday and Sunday. Hey! Come on, let's sing! Let's celebrate! Let's celebrate! And praise His name! Let's celebrate! Let's celebrate! God reigns and always. We enter your gates with thanksgiving. We come into your cross with praise. Let our hands be overflowing. Come on, as we live your name. Hey! God is good All the time. all the time. God is good. Gotta tell somebody. Gotta let them know. God is good. All the time. Hey, all the time. God is good. Shout it to the nation, make the declaration, God is good. Hey, hey, lahat ng mga youth mag-iay. Let's celebrate, and praise His name. Woo! Let's celebrate, God reigns always. Come on, sing it. We enter your gates with thanksgiving. Go into your cross with praise. Let our hearts be overflowing. Hey, as we live your name. 1, 2, 3. God is good All the time. all the time. God is good. Let's go. Gotta tell somebody. Gotta let them know. God is good All the time. all the time. God is good. Shout it to the nation. Make a declaration. God is good. You take the good things, you take the bad things, and you're working it for my good. Thank you, Lord. When I don't see it, I still believe it. Working it for my good. When I'm on the mountain or in the valley, that you're working it for my good. So Lord, I thank you, and I will praise you. Come on, Maggie, hey! Time you are so. 1, 2, 3, let's go! Hey, 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 hey. God is good Time. all the time. God is good. I gotta tell somebody, I gotta let them know God is good All the time. all the time. God is good. Shout it to the nation, make a declaration. God is good All the time. all the time. God is good. Gotta tell somebody, I gotta let them know God is good All the time. all the time. God is good. Shout it to the nation, make a declaration. God is good. God bless you, City of Church. Hallelujah! Amen. Taas po natin ang mga kamay sa ating Panginoon. Hallelujah. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show His favor
and give you peace. I declare blessing of shalom, nothing lacking, nothing missing, nothing broken, great wealth and favor, favor upon favor, miracle upon miracle, protection upon protection, promotion upon promotion, healing upon healing. Receive it, receive it, receive it, receive it in Jesus' name. Amen and amen. God bless us all and see you on Saturday, 3 p.m. sa lahat ng youth. Amen. Hallelujah.